Hoy Angela Reyes, bakit kinansela ang flight ko? Ikaw ang may gawa nito, no? Ayusin mo to ngayon din. Hoy Angela, bakit wala ang ticket ko sa eroplano? Ikaw ang nakansila, hindi ba? Hindi mo ba ibobook ulit yan ngayon din? Ito ang ikatlong araw mula nang mapirmahan ang annulment papers. Tumawag ang biyenan kong si Cora, nagwawala at humihiyaw sa gitna mismong Naya dahil sa kanyang 60 kaarawan na bakasyon. Siya ang biyenan na sa loob ng 10 taon ay trinato akong parang basura. Sinampal ako sa gitnang kalsada at iniwan ang sarili kong anak sa Enchanted Kingdom. Malamig na sumagot si Angela. Excuse me, ma'am, magkakilala po ba tayo? Sino po ba itong sinisigawan ninyo? Sa sandaling pinindot ni Angela ang end call button. Naramdaman niya ang panginginig sa dulo ng kanyang daliri. Ang mayabang at aroganteng biyenan na iyon at ang walang hiyang dati niyang asawa ay hindi kailanman mag-aakala. Ang manugang na itinapon nilang parang basura ay ang tunay na mayari ng isang yaman na hinding-hindi nila mabot kahit pagsumikapan pa nila sa buong buhay nila. Mula ngayon, magsisimula na ang pinakamatindi at pinakakapanapanabik na paghihiganti. Bago magsimula ang kuwento, paki-like at subscribe po. Naway mapuspos ang kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Heto na ang kuwento natin ng gayon. Malakas na nag-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng mesa sa sala. Nakaupo si Angela sa sofa, nakatitik sa screen. Malinaw na nakasulat ang pangalan ng tumatawag, Chora de la Cruz. Sinagot ni Angela ang tawag. Hoy, Angela! Naglolokohan ba tayo? Bakit kinansela ang flight ko? Sumagot ka ng mayos. Ang matinis na boses ni Cora ay halos bumasag sa speaker ng telepono. Mahinang naririnig sa likuran ang mga anunsyo sa airport. Pinagyabang ko na sa lahat ng kapitbahay na magbabakasyon ako para sa 60th birthday ko. Tapos pagdating ko rito sa airport, wala raw akong ticket. Anong klaseng kamalasan to? Ikaw ang nakansila, di ba? Ay book mo ulit ngayon din. Agad-agad. Ang lakas ng loob mong siray ng birthday trip ng biyenan mo. Nakatingin lahat ng mga kaibigan ko, ako lang ang hindi makakasakay. Impossible. Ibigay mo ang ticket ko. Kinagat ni Angela ang kanyang labi at dahan-dahang nagsalita. Excuse me, ma'am. Sino po itong sinisigawan ninyo? Magkakilala po ba tayo? Ano, ma'am? Hoy, baliw kang babae ka. Tinawag mo kong ma'am. Sira na talaga ang ulo mo. Hindi mo ba ako kilala? Biyenan mo ko. Ang biyenan mong dapat igalang na parang langit. Ikaw na winaldas lang ang pera ng anak ko. Ibalik mo ang tiket ko ngayon din. Huwak na huwak mong. Pinindot ni Angela ang end call button. Nang mamatay ang screen, binuksan niya ang settings at idinagdak ang numero ni Cora sa blocklist. Nangingini pa rin ang makamay niya nang ilapak niya ang telepono sa mesa. Pumikit si Angela at huminga ng malalim. Ika-4 na araw na nayon mula nang maging pinalang desisyon ng annulment. Tumayo si Angela, naglakat sa pasilyo at huminto sa harap ng pinto ng kwarto ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng hindi kumakatok. Nakita niya ang likod ng kanyang 17 taong gulang na anak na si Sofia na nakasubsob sa desk. Pumasok si Angela sa kwarto. Sofia, anak, anong ginagawa mo rito? Nagulat si Sofia, titinaas ang kanyang ulo. Namumulat na mamagang mamata nito. Umupo si Angela sa dulong kama at hinaplos ang likod ng anak. Okay lang yan, Sofia. Nandito si Mama. Tahan na. Mama, paano na ko? Hindi ko na alam kung paano ako mag-aaral. Sabi ni Lola, bibilhan niya akong backpack, tumaas ang grades ko at si Papa naman ang magbabayad ng tuition ko sa review center. Pero ngayon, pag mag-isa na lang akong nakaupo sa desk, parang nabablan ko ang isip ko. Hindi ko na talaga alam kung paano. Mama, hinawakan ni Angela ng mahigpit ang kamay ng anak. Sofia, huwag kang mag-alala ng sobra, dahan-dahan lang. Hindi mo na kailangang isipin sina Lola at Papa. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong maupo sa desk. Kapag gusto mo na talagang mag-aral, doon mo buksan ang libro mo. Tutulungan ka ni Mama sa lahat. Mama,
Sorry po talaga. Sana mas ginalingan ko pa sa pag-aaral. Kung naging top 1 lang ako at matataas ang grades ko, siguro hindi ka sinabihan ni Lola ng masasakit na salita. Siguro hindi rin tayo iniwan ni Papa. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang lahat. Ano ka ba? Bakit naman magiging kasalanan mo? Hindi. Kasalanan lahat to ni Mama. Naging tanga si Mama. Hinayaan kong suhulan kanila ng pera at gamit para lang piliting mag-aral. Dapat pala, noon pa lang, inilayo na kita sa kanila. Patawarin mo si Mama dahil nasaktan ko ang damdamin mo, anak. Niyakap ni Angela ang anak. Bahagyang nanginig ang balikat ni Sofia. Habang hinahaplos ang buhok ng anak, tumingin si Angela sa labas ng bintana. Nang gabing iyon, nakahiga si Angela sa kama, nakatitig sa kisame. Biglang bumalik ang mga alaala. 4 na taon na ang nakalipas, taga raw noon. Naglalakad si Angela malapit sa isang sari-sari store sa kanilang lugar. Nakita niya ang 2 magkapatid na lalaki na nakaupo sa isang bangko sa labas ng tindahan. Ang kuya ay mukhang 19 anyos habang ang bunso ay 5 taong gulang. Hinihilang bunso ang braso ng kuya. Nagre-reklamong gutom na siya. Kinapang kuya ang kanyang bulsa at napabuntong hininga. Pumasok si Angela sa tindahan at bumili ng 4 na siopaw at 2 botengang tse-2. Pagkatapos magbayad, lumapit siya sa magkapatid. Kuya, mukhang gutom na ang kapatid mo. Hindi pa kayo kumakain, no? Heto, kainin niyo muna. Gulad na tumihin ang kuya kay Angela. Naku, ate, para po sa amin to. Wala po kaming pera. Sigurado po kayo. O, bigay ko na yan. Tanggapin niyo na. Mukhang kanina pagutom yang kapatid mo. Kainin niyo na yan kasama ng tse-2 bago pa masira. Hinawakan ng bunso ang damit ng kuya at tumango. Kuya, gutom na po talaga ako. Kainin na natin. Gusto ko na pong kumain. Yumuko ng malalim ang kuya kay Angela. Maraming salamat po, ate. Sa totoo lang po, kagabi pa walang kain ang kapatid ko kaya kanina pa po siya nag-iiyak. Tubig lang po ang naipainom ko sa kanya dahil wala akong pera. Hinding-hindi po namin malilimutan ang tulong niyo. At sa sandaling iyon, isang matinis na boses ang sumigaw mula sa likuran. Aba, anong kalokohan to? Hoy Angela, anong ginagawa mo riyan? Bumaba si Cora mula sa tricycle at mabilis na lumapit kay Angela. Inagaw ni Cora ang siopaw mula sa kamay ng kuya at ibinalibag ito sa semento. Nababalif ka na ba? Ang perang pinahirapan ng anak ko, ipinamimigay mo lang sa mga pulubing yan. Ikaw ba ang nagtatrabaho? Ang biyenan mo, nagugutom sa bahay, tapos ikaw na manugang nagpapakabait sa labas. Akin na yan. Nadurog ang siopaw sa kalsada. Umiyak ng malakas ang bunsong kapatid. Niyakap ng kuyang kapatid niya at umatras sila. Biglang sinampal ni Chora si Angela. Walang hiya ka. Alam mo ba kung gaano nagpapakumbaba ang anak kong si Marco para lang kumitang pera? Akala mo ba para sayo, yan para waldasin mo sa bahay? Hindi ka ba nang hihinayang na napupunta sa bibig ng ibang bata ang pera habang ang biyenan mo nagtitiis? Saan ka ba nanggaling na malas na manugang at sinisira mo ang buhay ng anak ko? Nagsimulang magkumpolan ang mga kapitbahay. Uminit ang pisngi ni Angela. Ma, tama na po, nakakahiya. Nakikita po tayo ng mga tao. Naawa lang po ako sa mga bata kasi ilang araw na raw pong hindi kumakain. Pinakamurang siopaw lang po ang binili ko. Kasalanan ko po. Patawarin niyo na po ako. Hindi na po maulit. Yumuko si Angela habang nagsasalita. Kasalanan, hindi lang to kasalanan, kabaliwan to. Kung gusto mong pakainin ang nga anak ng iba, magtrabaho ka, maging labandera ka. Bakit para ng anak ko ang ginagastos mo? Dahil sa mga katulad mong babae. Kaya hindi umunlad ang pamilya natin. Sige, ipagalat mo pa sa buong barangay na ninanakaw mo ang pera ng anak ko para magpakitang tao. Hinablot ni Chora ang buho ni Angela. Nagsimulang makbulungan ang mga tao. Naku, kawawa naman. Inaapi na naman yung manugang. Grabe naman yung biyenan niya. Ang tindi.
Dahil lang sa ilang siopaw na binigay sa mga batang nagugutom, ganyan na kung saktan ang tao? Tama. Sa gitna pang kalsada sinasabunutan ang manugang. Nakakahiya, sobra talaga. Mabilis na umalis ang magkapatid, hawak kamay. Lumingon pa ang bunso habang umiiyak. Nang gabing iyon, umuwi si Marco. Nakaupo si Angela sa sofa. Masakit pa rin ang namumula niyang piski. Inihagis ni Marco ang bag niya sa sofa. Tumawag si Mama kanina. Ano na namang gulo ang ginawa mo sa labas? Atakihin na naman sa puso si Mama dahil sayo. Bakit hindi ka na lang manahimik sa bahay at gawin ang mga gawaing bahay? Bakit kailangan mo laging galitin si Mama? Sinaktan akong mama mo. Sa harap ng maraming tao, sa gitnang kalsada, sinampal niya ako at sinabunutan. Anong malaking kasalanan ang ginawa ko para danasin ang ganoong kahihiyan? Kung hindi ka nagalit si Mama, sasaktan ka ba niya? May ginawa kang mali kaya ka sinaktan. Nagpamigay ka raw ng pera sa mga bata sa labas nang hindi nagpapaalam sa akin. Ano ka? Charity worker? Ni hindi mong na mabigyan ng disenteng allowance si Mama tapos sa iba ka magbibigay. Tumingin si Angela kay Marco. Marco, may mga batang nagugutom sa kalsada kaya naawa ako at binilhan ko silang siopaw. Wala pang 100 piso yun, dahilan na ba yun para sampalin ako at sabunutan sa publiko? Pera mo ba yun? Pera ko yun, pinahirapan ko yun. Kahit 1 piso pa yan, pera ko pa rin yun. Hirap na nga tayong pambayad sa tuition ni Sofia. Tapos ikaw, ganyan ka. Nasa tamang isip ka pa ba? Bukas na bukas, pumunta ka kay Mama at humingi kang tawad. Magkano ba ang sahod mo sa 1 buwan? Bakit sinasabi mong hirap na hirap tayo para sa tuition ni Sofia? Kung babawasan mo lang ang perang patago mong ibinibigay kay Mama, manahimik ka. Ako ang kumikita, ne pera kaya, ako ang magdedesisyon kung sapat o hindi. Huwag mong isisikay, Mama, magluto ka na langgat, gawin ng mayos ang trabaho mo sa bahay. Isa pang beses na gawin mo yan sa prako, palalayasin na kita sa bahay na to. Tinanggal ni Marco ang kanyang kurbata at pumasok sa kwarto. Magdamag na hindi nakatulog si Angela sa sofa. Lumipas ang ilang taon. Isang araw, habang naglilinis si Angela sa study room, may napansin siyang kakaiba. Ang pader sa likod ng bookshelf ay hindi pantay. Inalis niya ang malibro at kinatok ang pader. May tunog na parang may espasyo sa loop. Kinapa niya ito at may naramdamang maliit na buttons. Pinindot niya ito at bumukas ang isang bahagi ng pader na naglabas ng isang safe. Bahagyang nakabukas ang pintong safe. Sumilip si Angela sa loob. Nakatambak ang ilang passbook at mga dokumento. Binuklat ni Angela ang mga passbook, isa-isa. Puno ito ng transaction kung saan milyon-milyong piso ang naililipat mula sa account ni Marco papunta sa account ni Cora bawat buwan. Sa loob ng maraming taon, umabot na sa 10 milyon ang halaga. Nanginginig ang kamay ni Angela. Hinalungkat pa niya ang mga dokumento at nakita ang sandamakmak na resibo mula sa mga hotel. Mga resibo mula sa mga 5 star hotel at luxury brand stores. Milyon-milyon ang nagastos sa isang iglap. Sa gitna ng mga resibo ng credit card, may nakita siyang isang cellphone na hindi niya kilala. Binuksan niya ito at tiningnan ang mga text message. May mga mensahe mula sa isang babaeng nagnangalang Isabel. Babe, nakita mo ba ang itsura ng asawa mo kanina? Mukha siyang tanga. Ang alam lang niya, maglinis at magluto sa bahay. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Hayaan mo na siya, Isabel. Tanga naman talaga yun. Kahit isang kusing, wala siyang makukuha sakin. Kahit pumirma pa siya sa annulment papers, walang-wala siyang makukuhang settlement, palalayasin ko siyang walang dala. Ang galing mo talaga, babe. Gustong-gusto ko ang mga lalaking may kakayahan at matalino na tulad mo. Ang asawa mo, habang buhay na lang siyang magpapaloko sayo, no? Tanga talaga. Mahigpit na hinawakan ni Angela ang cellphone. Kinabukasan, nakaupo na siya sa opisina ng isang abogado. Inilatak ng abogado ang mga dokumento sa harap niya.
Mrs. Reyes, based sa mga ebidensyang dinala ninyo, malinaw po ang grounds for annulment. May matibay na ebidensya ng pakikiapit ng Mr. Nino sa ibang babae at ang financial abuse sa pamamagitan ng paglilipat ng prasa na niya ay mapapatunayan din. Pirmahan niyo lang po rito at sisimulan na natin ang kaso. Kinuha ni Angela ang ballpen. Nanginginig ang kamay niya, pero isinulat niya ng malinaw ang kanyang pangalan. Mrs., paano po natin hahabulin ang settlement mula sa Mr. Nino? Kunin niyo lahat, walang ititira. Ang perang patagong ibinigay niya sa nanay niya, ang perang ginastos niya sa babae niya sa mga hotel at pambili ng luxury bags. Lahat, hanggang sa huling sentimo, babawin ko. Tumango ang abogado. Opo, naiintindihan ko. Dahil kumpleto at perpekto ang mga ebidensya, ninyong resibo at text messages, 100% po tayong mananalo sa kasong ito. Huwag po kayong mag-alala. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap si Marco ng sulat mula sa korte. Binuksan ni Angela ang sobre, nanigas ang kanyang mukha habang binabasa ang nilalaman. Nakasaad doon na si Angela raw ay may sakit sa isip at nakakalat ng magakasinungalingan. Para maiwasan ang pagbabayad ng settlement, sinusubukan siyang palabasing balif ni Marco. Ang pangalawang sulat for nagsasabing si Angela ay may delusyon at nanggugulo sa pamilya. Ginupi ni Angela ang sulat at itinapon sa basurahan. Nang maging pinal ang annulment, nagampake si Angela. Lumipat siya sa isang maliit at lumang apartment. Masikip ang studio type na unit pero hindi niya ito ininda. Nakaupo si Sofia sa isang sulok, yakap ang kanyang matuhod. Mama, dito na po ba talaga tayo titira? Isang kwarto lang at sobrang sikip. Paano kung malaman ng mga kaklase ko na dito tayo nakatira? Nakakahiya, Mama, hindi na ko papasok. Sofia, anak, pasensya na. Hindi tayo magtatagal dito. Konting tiis lang. Lilipat din tayo agad sa isang napakagandang bahay. Si Mama ang bahala sa lahat, kaya huwag kang mag-alala, okay? Mama, paano na po tayo kakain? Galit sa atin si Lola at si Papa, hindi na tayo bibigyan ng sustento. Paano kung mapalayas tayo rito? Okay lang yan, hindi magugutom si Sofia. Kahit walang pera si Papa, bubuhayin tayo ni Mama. Poprotektahan ka ni Mama, kaya ang gawin mo lang, kumain ng mabuti at matulog ng mahimbing, huwag kang mag-alala. Lumalalim na ang gabi. Nang makatulog si Sofia, tumingin si Angela sa labas ng bintana. Kumikislap ang mailaw sa malayo. Huminto si Angela sa harap ng salamin. Malamig ang titing ng kanyang mamata sa sariling refleksyon. Bumulong si Angela. Tingnan lang natin. Marco de la Cruz, Cora de la Cruz. Hindi ko to palalampasin. Ang lahat ng ginawa ninyo sa akin at ang sakit na idinulot ninyo sa kawawa kong anak na si Sofia, lahat yan, ibabalik ko sa inyo. Iyak kayo sa gitnang kalsada, maghintay lang kayo. Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Angela. Isang linggo na ang lumipas mula nang pirmahan ang annulment papers. Nakasandal si Marco sa sofa ng isang mamahaling KTV bar sa Makati. Sa tabi niya, si Isabel na may makapal na makeup ay nakakapit sa braso niya. Puno ang KTV ng magagarang ilaw at maingay na musika. Itinaas ni Marco ang kanyang baso ng whiskey at sumika. Para sa promotion ko, inom tayo. Nakpalakpakan at naksikawan ang kanyang makakatrabaho. Sumandal si Isabel sa balikat ni Marco at bumulong. Ang galing-galing mo talaga. Pinalayas mo yung babaeng yun nang walang-wala. Walang kahit anong settlement. Siyempre, sino ba ako? Kumuha akong ng abogado at pinalabas siyang may sakit sa isip. Wala na siyang magagawa ngayon. Niyakap ni Marco ang baywang ni Isabel. Ang talino mo talaga. Gusto ko ang makalalaking tulad mo. Yung ex mo, laking nasa bahay lang yun at naklilinis. Oo nga, 10 taon siyang nabuhay na parang tanga. Tapos na yun, tayo na lang ang isipin natin. Kinuha ni Isabel ang isang credit card mula sa kanyang bag. Card iyon ni Marco. Iwinagaywe niya ito habang nakangiti. Babe,
pwede ba akong makmall bukas? Gusto kong bumili ng bagong luxury bag. Sige, bili ka. Gastusin mo kung magkano ang gusto mo. Malapit na akong maging executive. Malaki na ang kikitain ko. The best ka talaga, Bob. Hinalikan ni Isabella si Marco sa piski. Malamig ang titik sa mga mata ni Isabella. Sa isip niya, kinakalkula niya kung gaano karaming pera ang makukuha niya kapag naging executive na si Marco. Sakto, bumukas ang pintong ka-TV. Pumasok si Leo Santos. Hinuhubat ang kanyang suit jacket. Kinawayan siya ni Marco. Leo, dito. Umupo si Leo sa tabi ni Marco. Congrats, Marco. Balita ko. Alos sigurado na raw ang promotion mo. Oh, sa susunod na buwan, i-announce na kailangan ko lang may sara ang deal sa isang global investment firm. Uminom si Leo ni whiskey at tumango. Importante yang deal na yan. Pag nakuha mo yan, isa ka na sa magabigatin sa kumpanya. Kaya nga abala ako ngayon, daming meeting sa mga taga-investment firm. Lumapit si Leo kay Marco at ibinulong, Marco, alam mo, para may sara yang deal na yan, kailangan natin ng espesyal na paraan. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating mag-alaga sa mga kontak natin doon. Alam mo na, tao lang din sila, kailangan ng pampadulas. Nag-atubili si Marco, pero tumango rin. Sige, ako na ang bahala. Kukuha ako sa pondo ng kumpanya. Pag nasara naman ang deal, mababawi rin lahat. Huwag kang mag-alala. Nakinig si Isabel sa usapan at nagsalita. Babe, tama si Leo. Para sa malalaking bagay, kailangan ng tapang. Sige na, ako na ang bahala. Sinulyapan ni Leo si Isabel. Sumanyas si Isabel sa kanya. Matagal na silang makakilala. Samantala, nakaupo si Angela sa isang malit na opisina. Inilapag ng isang private investigator ang isang makapal na folder sa mesa. Gaya pong request ninyo. Tapos na ang background check kina Marco de la Cruz at Isabel Gomez. Binuksan ni Angela ang folder. Sa unang pahina, may litrato ni na Marco at Isabel na pumapasok sa isang hotel. Basic lang po yan. May mas importante pa po. Inabot ng investigator ang isang USB. Naalala niyo po ba yung insidente sa Enchanted Kingdom 10 taon na ang nakalipas? Yung nawala ang anak ninyo? Nanginig ang kamay ni Angela. Hindi po yun aksidente. Na-recover po namin ang CCTV footage. Magugulat po kayo sa makikita ninyo. Kinuha ni Angela ang USB. Pag-uwi niya, binuksan niya ang kanyang laptop. Isinaksak niya ang USB at lumabas ang isang video file. Pinindot niya ang play. Entrance ng Enchanted Kingdom. Magkahawak kamay na naglalakad sina Marco at Isabel. Hawak naman ni Sofia ang kabilang kamay ni Marco. Maya-maya, lumitaw si Leo. Lumapit siya kay Marco at may ibinulong. Tumango si Marco at binitawan ang kamay ni Sofia. Lumapit si Leo kay Sofia. Sofia, kita mo yung ice cream stand doon. Bibilhan ka ni Tito. Tara. Tumango si Sofia at sumunod kay Leo. Naglakad sina Marco at Isabel sa kabilang direksyon. Dinala ni Leo si Sofia sa gitnang maraming tao at biglang tumalikod at nawala. Lumingalinga si Sofia at naksimulang umiyak. Mahigpit na hinawakan ni Angela ang mouse. Nanginginig ang screen. Tumulo ang luha mula sa kanyang nga mata. MGA hayop kayo. Sinuntok ni Angela ang mesa. Nayugyog ang laptop. Muli niyang binuksan ang folder mula sa investigator. Nakasulat doon ang nakaraan ni Isabel. Kasama si Leo, nanloko sila ng maraming tao para kunin ang kanilang pera. Gumawa rin sila ng mga pekeng aksidente para makakuha ng insurance money. Mahigit 10 tao ang kanilang nabiktima. Nangangalit ang mangipin ni Angela habang nagbabasa. Tumunog ang telepono, ang investigator. Mrs., may additional info po. Si Isabel, nagtayo ng isang dumi corporation kamakailan. Nakapangalan sa kanya, pero mukhang si Marco de la Cruz ang nasa likod. Dummy corporation? Opo,
Mukhang plano nilang ilabas ang pera ng kumpanya. Kasabwat din po yung Leo Santos. Ibinaba ni Angela ang telepono at tumitik sa pader. Isa-isa niyang idinikit ang mga dokumento at litrato sa pader. Samantala, si Cora ay nakikipagtsismisan sa mga kapitbahay sa labas ng isang tindahan. Pinalayas ko na yung manugang ko, may bago na, mas maganda, mas mayaman. Naku, bakit niyo naman pinalayas? Tanong ng isang kapitbahay. Nakasala yun sa anak ko. Winaldas ang pera, ang bago, napakabait. Tignan niyo to, sabi ni Cora habang inilalabas ang isang makapal na sobre ng pera. Bigay daw ni Isabel. Sobrang malaga ang laki na bigay na allowance. Naktinginan ang makapitbahay. Pero, di ba nambabay raw ang anak ninyo? Yun ang sismis dito. Hindi yun pambababay, tunay na pag-ibig yun. Sa wakas, nakahanap ng tamang babay ang anak ko. Yung dati, laging nasa bahay lang, boring. Itinaas ni Cora ang kanyang designer bag. Ito, bigay din ng bago kong manugang. Mahal daw to, napailing na lang ang makapitbahay. Nang gabing iyon, sa parking lot ng kumpanya ni Marco, sumakay si Leo sa sasakyan niya. Anong kailangan mo? Bakit kailangan pa nating makita ng ganitong oras? Tanong ni Marco. Marco, kailangan kumpra, sabi ni Leo habang nagsisinding ang sigarilyo. Magkano? 5 milyon. Nagulat si Marco. 5 milyon. Anong pinagsasabi mo? Alam ko yung pagkuha mong pra sa kumpanya, pati yung buwan ng padala mo sa nanay mo. Embezzlement yan. Nanigas ang mukha ni Marco. Paano mo nalaman? Kailangan ko ring mabuhay, di ba? Mananahimik ako. Bigyan mo lang akong ng 5 milyon. Tahimik lang ako. Gago ka ba? Bino-blackmail mo ko. Hindi ito blackmail. Deal 2. Gusto mong ma-promote, di ba? Pag nagsalita ako, tapos ka. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang manibela. Sige, ibibigay ko. Manahimik ka lang. Ayan, matalino ka talaga. Ihanda mo sa susunod na linggo. Bumaba si Leo. Naiwan si Marco sa loop ng sasakyan. Isinupsop ang ulo sa manibela. Sa kwarto ni Angela, ang pala ay puno ng mga litrato at dokumento. Mga litrato ni na Marco at Isabel, CCTV captures mula sa Enchanted Kingdom, ebidensya na embezzlement at criminal records ni Isabel. Nakatayo si Angela, nakatitig sa pada, isang malamig na kislap ang nasa kanyang mamata. Kinuha niya ang cellphone. Attorney, mahanda po tayo ng additional na kaso. Child abandonment, ipapadala ko po ang ebidensya. Ilang araw ang lumipas, gabi na. Habang natutulog si Sofia, nag-ayos si Angela ng isang maliit na bodega. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ito ang kahon ng nagamit na iniwan ng kanyang yumaong ama. Hinila niya ito at binuksan. Puno ito nga lumang litrato at dokumento. Nang alisin niya ang lahat ng laman, napansin niyang kakaiba ang kapal ng ilalim ng kahon. Kinato niya ito. May tunog na parang may espasyo. Itinaas niya ang ilalim na tabla. Sa ilalim nito, may nakatagong makapal na folder. Kinuha niya ito at binuksan. Puno ito ng mga stock certificate. Isa-isa niyang tiningnan. Daan-daang libong shares ng mga pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas. Nang buksan niya ang isang investment portfolio, nakita niya ang napakalaking halaga. Ganito pala si Papa, nanginginig na sabi ni Angela. Habang binabasa niya ang nga dokumento, nalaman niyang hindi lang isang simpleng empleyado ang kanyang ama. Isa pala itong legendary investor sa Philippine Stock Exchange. Sakto, may nag-doorbell. Lampas na ngang alas 11 gabi. Tiningnan ni Angela ang intercom. Isang matandang lalaki na nakasuit at 2 bodyguard ang nakatayo sa labas. Binuksan niya ang pinto. Yumuko ng malalim ang matanda. Kayo po ba si Miss Angela Reyes? Opo. Sino po sila? Ako po si Hino de Leon. Matagal na pong kaibigan, NG inyong ama.
Pinapasok sila ni Angela. Umupo si Gino De Leon sa sofa. Kaibigan po kayo ni Papa? Opo. Akala niyo patay na ako, di ba? Sinadya ko pong magtago. 6 na buwan akong nagkunwaring comatose sa ospital para malinlang ang magakawe. Nang mamatay ang ama ninyo, alam kong panahon na para lumabas. Ano po ang relasyon ninyo kay Papa? Huminga ng malalim si Gino. 20 taon na ang nakalipas. May anak akong babae, si Elena. Pinilit ko siyang mag-arrange marriage, kaya naglaya siya. Hindi ko na siya natakpuan. Tinulungan po ngang ama ninyo si Elena. Inalagaan niya ito. Ang lahat ng hindi ko naibigay sa anak ko, ibinigay niya. May malaki akong utang na loob sa kanya. Namatay si Elena dahil sa sakit. Kaya mula noon, tinulungan ko ang inyong ama mula sa anino gamit ang lahat ng yaman ko. May inilabas na sobra si Gino. Bago siya mamatay, may habilin siya. Kung sakaling maharap ka sa matinding pagsubok, ibigay ko raw ito sayo. Binuksan ni Angela ang sobre. Puno ito ng mga deed of assignment at mga secret ledger. Nanlaki ang mga mata niya. Sa akin po lahat to. Opo. Ang buong yaman ng inyong ama, kasama na riyan ang 65% ownership ng Global Investment Asia. Nanginik ang kamay ni Angela. Global Investment Asia. Yung kumpanyang sinusubukang kadil ni Marco? Tama. Ang kumpanyang pinag-agawan ng dati ninyong asawa, ang tunay na may-ari ay kayo, Miss Angela. Ibinaba ni Angela ang mga dokumento at napahawak sa mukha. Bakit niya ito itinago? Nais pong inyong ama na mamuhay kayo ng normal. Isang masayang pamilya, malayo sa bigat ng pera. Kaya itinago niya ang lahat. At yun ang naging dahilan para abusuhin ako ng pamilya niya, mapait na sabi ni Angela. May isa pang folder na inilabas si Gino. Ito po ang mga ebidensya ng krimen ni Marco at Leo. Stock manipulation, paglika ng slush funds, embezzlement, lahat nandito. Kinuha ito ni Angela. Habang nagbabasa, tumalim ang kanyang nga mata. Mr. De Leon, maaari ko na bang gamitin ang kapangyarihan ko sa kumpanya? Opo, kahit ngayon din po, ihanda niyo ang makapapeles. Pipirmahan ko na ngayon. Tinawag ni Gino ang kanyang tauhan. Inilatag nila ang mga dokumento sa mesa. Pinirmahan ito ni Angela. Mr. De Leon, ipatigil niyo ang pondo para sa proyekto ni Marco. Masusunod po, gaano po katindi? Dahan-dahan. Para makita niya ang pagbagsak niya, hayaan niyong talikuran siyang ma-investor. Tumango si Gino at kinuha ang telepono. Tatawagan ko na po sila ngayon. Ilang araw ang lumipas. Sa opisina ni Marco, nakatitik siya sa computer screen. Pabulusok ang stock price ng kumpanya. Kinuha niya ang telepono. Hello Mr. Tan, kumusta na po yung investment? Ano? Cancelled? Bakit po bigla? May nagawa po ba kaming mali? Pasensya na. Nagbago ang pulisya ng head office. Hindi na namin itutuloy. Binabaan siya ng telepono. Sinuntok ni Marco ang mesa. Anong nangyayari? Pumasok si Leo. Marco, malaking problema. Lahat ng ibang investors umaatras na rin. Ano? Bakit? Hindi ko alam. Bigla na lang silang hindi makontak. Kinakansela ang mga meeting. May mali. Anong nangyayari? Mayos naman ang lahat. Malapit na ang promotion ko. Samantala, si Angela ay nasa isang marangyang penthouse na tanaw ang buong Begeche. Lumapit si Gino na may dalang-dalawang baso ng wine. Miss Angela, tagumpay ang unang hakbang. Umalis na lahat ng investor ni Marco. Salamat Mr. De Leon. Ihanda niyo na ang susunod na hakbang. Ano po iyon? Ibaba pa natin ang stock price. Maglabas kayong balita sa media na questionable ang proyekto. Hayaan niyong magwala ang mga stockholder. Napangiti si Gino. Mana po talaga kayo sa inyong ama. Napakatalas. Hindi ko ito natutunan sa kanya. Natutunan ko ito sa 20 taong pagtitiis. Ininom ni Angela ang wine. Hindi pa rin alam ni Marco kung bakit siya bumabagsak. Akala niya, malas lang siya, pero hindi pa ako nagsisimula. Ngayon palang magsisimula ang tunay na impyerno.
Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Angela. Kinagabihan, naghahanda si Angela ng hapunan sa kanyang maliit na apartment. Biglang may kumalabok ng malakas sa pinto. "Hoy Angela, buksan mo to." Boses iyon ni Marco. Tiningnan ni Angela ang intercom. Sina Marco at Cora. "Pag hindi mo binuksan to, sisirain ko to." Sinipa ni Marco ang pinto. Lumabas si Sofia mula sa kwarto. "Mama, anong nangyayari?" "Pumasok ka sa kwarto, huwag kang lalabas." Itinulak ni Angela si Sofia pabalik. Sa lakas ng sipa, nasira ang pinto at pumasok sina Marco at Cora. Sinipa ni Marco ang mesa, nabasak ang magabaso sa sahig. "Ano to? Sa pera namin, dito ka nakatira? Bakit mo kinansela ang flight ko?" Sigaw ni Cora at sinugot si Angela. "Sinira mo ang birthday trip ko dahil sayo. Napahiya ako sa mga kaibigan ko." Umatras si Angela. "Umalis na po kayo. Bahay ko po to." "Bahay mo?" "Pra namin to, pra ni Marco." Ibinato ni Cora ang unan. Winasa ni Marco ang magamit sa estante. "I withdraw mo ang kaso." Ngayon din. Hinablot ni Marco ang braso ni Angela. "Aray, bitawan mo ko. Masakit? Di, I withdraw mo. Hindi mo alam kung gaano ako nahihirapan dahil sayo." Pumunta si Cora sa kusina. May kumukulong tubig sa takure. Hinawakan niya ito. "Dahil sayo, masisira ang buhay ng anak ko. Papatayin kita ngayon." Lumapit si Cora. Hawak ang takure. Umusok ang kumukulong tubig. Makisip po kayo." Naktaho si Angela sa likod ng sofa. Bumukas ang pintong kwarto ni Sofia. Lumabas siyang takot na takot. "Mama," sinugot ni Marco si Sofia at hinawakan ng mahigpit. "Papa, bitiwan niyo ko. Masakit, manahimik ka. Sabihin mo sa nanay mo, i-withdraw ang kaso." Umiyak si Sofia. Sinugod ni Angela si Marco. "Huwag mong saktan ang anak ko." Tinulak siya ni Marco. Bumagsak si Angela sa pader. "Kung hindi mo i-withdraw, kukunin ko ang custody niya. Hinding-hindi mo na siya makikita." "Papa, huwag mong saktan si Mama." Kinagat ni Sofia ang braso ni Marco. Sumigaw si Marco at itinulak si Sofia. Bumaksak ito sa sahig. Mabilis na tumayo si Angela at niyakap si Sofia. Patago niyang pinindot ang record button sa kanyang cellphone na nasa bulsa. Hinarap niya si Marco. "Umalis na kayo. Tatawag akong pulis." "Tumawag ka. Akala mo matatakot ako." Itinaas ni Cora ang takure. Sakto, bumukas ang pinto. 2 pulis ang pumasok. Tumawag pala ang kapitbahay. "Anong nangyayari rito?" Mabilis na ibinaba ni Marco ang takure. "Wala po, sir. Nag-usap lang po kami bilang pamilya." Tiningnan ng pulis ang nakalat na gamit. "Ganito ba mag-usap ang pamilya? May pasa po kayo sa braso, ma'am." "Hiwalay na po kami," sabi ni Angela. "Trespassing po sila. Trespassing at malicious mischief. Sumama po kayo sa presinto." "Teka, nag-usap lang kami ng ex-wife ko. Siniran niyo po ang pinto. In flagrante delicto po kayo." Hinawakan NG Pulis si Marco. Sumigaw si Cora. Hinawakan din siya NG isa pang pulis. Kinalatkat sila palabas habang pinaktitinginan ng katsismo sa kapitbahay. Nang makaalis ang patrol car, napaupo si Angela sa sahig. Niyakap niya si Sofia. "Mama, natakot ako." "Okay na anak, hindi na sila babalik." Paglabas ni Marco sa presinto, dumiretso siya sa opisina. Naghihintay si Leo. "Marco, tingnan mo. Lalo pang bumagsak ang stocks. Anong nangyayari? Sinong gumagawa nito?" Naglabas ng balita ang media na questionable raw ang proyekto natin. Nagwawala ang nga stockholders. Sino ang may gawa nito? Hindi ko alam. Pero kailangan natin ng pera para isalba to. Saan tayo kukuha? Nandiyan ang slush fund kumpanya. Gamitin natin yun. Delikado yan. Susuko ka na ba sa promotion mo? Ngayon o hindi na? Napaisip si Marco. "Sige, paano? Gawa tayo ng dummy corporation sa pangalan ni Isabel. Doon natin ililipat ang pera.
Alam ba ni Isabel? Sang-ayon siya. Nang gabing iyon, tumawag si Gino kay Angela. Miss Angela, kumikilos na si Marco. Gagawa sila ng dummy corporation para sa slush fund. Kunin niyo lahat ng ebidensya, bawat transaksyon. Nakuha na po namin. I report na po ba natin sa NBI? Huwag pa. Hintayin ang tamang panahon sa mismong contract signing. Dumating ang araw ng contract signing. Nasa isang marangyang ballroom sa isang hotel si Marco. Ito na ang pinakamagandang araw buhay ko. Lumapit si Isabel, nakaswot ng mamahaling gown. Babe, ang gwapo mo. Sigurado na ang pagiging executive mo ngayon, di ba? Siyempre, pagkatapos nito, ako na ang bida sa kumpanya. Nakaupo si Cora sa VIP section. Suot ang mamahaling Filipiniana at may hawak na luxury bag. Nagmamayabang sa mga katabi. Puno ang ballroom ng media at investors. Umakyat si Marco sa entablado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Puno ngang kumpiyansa ang boses niya. Nagpalakpakan ang lahat. Pagkatapos ng presentasyon, inilatag niya ang kontrata. Kinuha niya ang mamahaling pluma habang isusulat na niya ang kanyang pirma. Blag. Bumukas ang malaking pintong ballroom. Tumahimik ang lahat at napatingin. Pumasok ang dose-dose ng bodyguard na nakahanay. Sumunod ang mga abogado. At sa likod nila, isang babae suot ang pinakamamahaling damit ang naglakad sa red carpet. Sa likod niya, si Gino de Leon. Namutla si Marco, nahulog ang pluma. Natigilan si Isabel. Tumayo si Cora. Bakit nandiyan ang babaeng yan? Naglakad si Angela papunta sa entablado. Inagaw niya ang kontrata mula kay Marco at pinunit ito. Kinuha niya ang mikropono. Magandang umaga. Ako po si Angela Reyes, ang tunay na may-ari ng Global Investment Asia. Nakagulo ang lahat. Naglabasan ang magkamera. Ngayon, may mahalaga akong anunsyo dahil sa mga malubhang krimen na ginawa ni Mr. Marco de la Cruz. Kinakansela ko ang investment na ito. Sinugod ni Marco si Angela. Anon ginagawa mo? Pinigilan siya mga bodyguard. Malamig na tumingin si Angela sa kanya. Marco de la Cruz, nag-embezzle kang pondong kumpanya. Illegal mong pinadalhan ng pera ang nanay mo at kasabwatang kabit mo, gumawa ka ng dummy corporation para magna ka. Biglang bumukas ang malaking screen. Ipinakita ang bank transactions papunta sa account ni Cora. Sumigaw si Cora. Hindi totoo yan. Nagbago ang screen. Litrato Nina Isabel at Leo gumagawa ng papeles para sa dummy corporation. Tumakbo si Isabel papunta sa pinto pero inarangan siya. Napaupo siya sa sahig. Hindi maari. Gumulong si Marco sa sahig at yumakap sa binti ni Angela. Angela, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Isang pagkakataon pa. Patawad. Humingi ka bang tawad noong sinadya ninyong iwan ang anak natin? Ipinakita sa screen ang CCTV footage mula sa Enchanted Kingdom. Nakbulungan ang lahat. Iniwan niya ang sarili niyang anak. Hayop nang makita ito ni Cora, nabitawan niya ang kanyang bag at bumaksak sa sahig. Bumubula ang bibig. Tawagin niyo ang ambulansya. Angela, please. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Hindi yan gawa-gawa. Lahat may ebidensya. Bumukas muli ang pinto. Pumasok ang mensa Aente NGNBI. Mr. Marco de la Cruz, arestado po kayo for large-scale estafa at embezzlement. Pinusasan siya. Hindi, bitawan yoko. Nilapitan din si Leo. Mr. Leo Santos, sumama na rin po kayo. Umiyak si Isabel sa saig. Pati po ba ako? Nilapitan siya ng isang babaeng gaente. Miss Isabel Gomez, arestado po kayo for fraud at child abandonment. Kinaladkad, silang tatlo palabas. Sinusundan ng flash ng mga camera. Isinakay si Cora sa stretcher. Muling nagsalita si Angela sa mikropono. Mula ngayon,
Ako na ang personal na mamahala sa Global Investment Asia. Ipagpapatuloy ko ang legasya ng aking ama ng may katapatan at integridad. Nakpalakpakan ang mga tao. Umakyat si Gino sa tabi niya. Magtiwala po kayo kay CEO Angela Reyes. Isang bagong simula po ito. Paglabas ni Angela, dinumok siyang media. Isa lang po ang masasabi ko, sabi niya sa mga kamera. Ang hustisya ay laging mananaig at pinatunayan ko yan ngayon. Sumakay siya sa kanyang limousine. Isang linggo ang lumipas. Nasa bago na niyang opisina si Angela ng may McDoorbell. Isang binata. Ang binatang binigyan niya ng siopaw 4 na taon na ang nakalipas. Miguel, ikaw ba yan? Opo, naalala niyo po ako. Pumasok siya dala ang isang lumang USB. Gusto ko po sanang magbayad ng utang na loop. Ang tulong niyo po sa amin ng kapatid ko, hinding-hindi ko malilimutan. Baka po makatulong ito sa inyo. Ano to? Nagtrabaho po ako sa Enchanted Kingdom noon. Aksidente kong na video ang isang usapan. Ipinakita ang video zina Leo at Isabel sa isang cafe. Leo, iwanan mo lang yung bata mamaya. Madali lang, di ba? Isabel, gaano katagal? Leo, 1 oras. Mag-enjoy muna kayo ni Marco. Huwag kang mag-alala, malaki ang bayad sayo. Isabel, tumatawa. Tanga talaga ni Marco. Pati anak niya, ginagamit. Nanginig sa galit si Angela. Salamat Miguel. Maraming salamat. Ito na ang katapusan nila. Kinabukasan, isinumite niya ang video sa piskalya. Lumabas sa balita ang mga karagdagang krimen nina Isabel at Leo. Na-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts at na-embargo ang mga ari-arian. Sa kulungan, napanood ni Marco ang balita. Si Sofia, ang anak ko, ako. Sinuntok niya ang ulo niya sa rehas. Sa isang barong-barong sa Tondo, nakaupo si Cora sa sahig ng isang bakanteng kwarto. Kinuha lahat ng gamit niya. Marco, anak, patawarin mo si mama. Sa wakas, dumating ang araw ng pahatol. Ang nasasakdal na si Marco de la Cruz ay hinahatulan ng 12 taong pagkakakulong para sa large-scale estafa, embezzlement at child abuse. Ang nasasakdal na si Isabel Gomez ay hinahatulan ng 10 taong pagkakakulong para sa fraud, child abandonment at financial crimes. Sumigaw sila, nakturuan, naksabunutan sa hallway ng korte bago sila kinalatkat ng mga guwardiya. Lumabas si Angela sa korte, sinalubong ang sikat ng araw. Huminga siya ng malalim. 1 taon ang lumipas. Ang Global Investment Asia ay lalo pang lumago sa ilalim ng pamumuno ni Angela. Isang araw, habang nag-ayos ng mga gamit ng kanyang ama, nakakita siya ng isa pang secret safe. Sa loob, may isang lumang diary. Angela, anak, kung binabasa mo ito, alam mo na ang lahat, pero hindi pa rito nagtatapos. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol kay Elena. Si Elena, ang anak ni Gino de Leon. Nagpatuloy sa pagbabasa si Angela. Isang bagong misteryo ang bumungat sa kanya. Hanapin mo ang tunay na kuwento ni Elena. Iyan ang huling sikreto ng ating pamilya. Niyakap ni Angela ang diary. Papa, isa na namang bagong simula. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga ilaw ng siyudad. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hello? Kailangan kong tulong ninyo. Kailangan kong hanapin ang isang tao mula 20 taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Elena. Anak siya ni Gino de Leon. Ang mahabang paghihiganti ay natapos na. Ngunit isang bagong kuwento ang sikreto ng kanyang pamilya ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang tunay na tagumpay ni Angela ay hindi ang paghihiganti, kundi ang makitang muling ngumiti at maging masaya ang kanyang anak na si Sofia, malaya mula sa anino ng nakaraan. Salamat po sa pagbabasa. Kung nagustuhan ninyo, magiwan lang pong komento na maganda ang kuwento.